Akala mo pera ang problema mo. Akala mo kulang ang sweldo. Akala mo mas magiging okay ang buhay mo kung tumaas lang ang income mo. Pero may mas tahimik na dahilan kung bakit kahit tumaas ang kita mo, parang wala pa rin nagbabago. Hindi ka mahirap dahil kulang ka sa talino. Hindi ka mahirap dahil tamad ka. Mas madalas, mahina ang sistema mo. At ang masakit, hindi mo alam na may kalaban ka araw-araw. Ang kalaban mo ay hindi boss mo, hindi gobyerno, hindi economy. Ang kalaban mo ay pagod na utak. Tuwing umaga, gumigising ka na may limitadong self-control. Parang battery, may charge, pero hindi unlimited. Sa unang bahagi ng araw, kaya mong magdesisyon ng tama. Kaya mong tumanggi sa unnecessary gastos. Kaya mong maging disiplinado. Pero habang tumatagal ang araw, dumadami ang desisyon. Anong kakainin? Anong uunahin? Sasagot ba sa message? Magre-reply ba sa client? Maglalabas ba ng pera? At bawat maliit na desisyon, kumakain ng mental energy. Hanggang sa dumating ang gabi. Pagod ka na. Hindi lang katawan mo, pati utak mo. At dito nagsisimula ang problema. Kapag pagod ang utak, emosyon ang nagdedesisyon, hindi logic. Alam mong hindi kailangan yung online checkout, pero binili mo pa rin. Alam mong dapat mag-ipon, pero sabi mo, deserve ko to. Alam mong dapat mag-budget, pero tinamad ka na. Hindi dahil bobo ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ubos ka na. Ito ang tinatawag na decision fatigue. Sa psychology, kapag sunod-sunod ang decisions, bumababa ang kalidad ng choices mo. Mas nagiging impulsive ka, mas nagiging emotional ka, mas nagiging reactive ka. At ang pera, mahilig sa impulsive people. Hindi ka nauubos dahil maliit ang kita mo. Nauubos ka dahil pagod ka bago ka pa magdesisyon. Kaya pansinin mo, mas madalas kang gumastos sa gabi. Mas madalas kang mag-scroll at mag-add to cart kapag stress ka. Mas madalas kang mag-comfort spending kapag overwhelmed ka. Hindi coincidence yan, pattern yan. At kung hindi mo aayusin ang energy mo, kahit dublihin pa ang income mo, mauubos din yan. Maraming tao ang tumaas ang sweldo, pero tumaas din ang lifestyle. Hindi dahil greedy sila, kundi dahil pagod sila. Kapag pagod ka, gusto mo ng mabilis na reward, mabilis na dopamine, mabilis na comfort. At ang pera, ang pinakamadaling gamitin para doon. Kaya tanungin mo sarili mo, kapag may extra money ka, iniisip mo ba agad kung paano palaguin o iniisip mo kung paano i-celebrate? Walang masama sa pagre-reward sa sarili, pero kapag lagi kang pagod, lagi kang naghahanap ng reward. At doon nagsisimula ang silent leak. Hindi malaking gastos ang problema, kundi maliliit na paulit-ulit. Isang milk tea, isang delivery fee, isang impulsive add-on. Hindi sila malalaki, pero consistent sila. At consistency ang tunay na kalaban mo. Hindi ka nasisira ng isang malaking desisyon, nasisira ka ng daan-daang maliliit. Kaya kung gusto mong umasenso, hindi lang income ang aayusin mo ang mental energy mo. Sa susunod na part, pag-uusapan natin kung bakit kahit alam mo ang tamang gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Dahil may mas malalim pa tayong kalaban. At ito ay hindi pera. Sa part 1, sinabi natin na pagod ang kalaban mo. Ngayon, mas lalalim pa tayo. Kasi kahit hindi ka pagod, may isa pang dahilan kung bakit hindi mo ginagawa ang alam mong tama. At ito ang mas mahirap tanggapin.
Hindi ka kulang sa kaalaman. Kulang ka sa alignment. Alam mo kung paano mag-ipon. Alam mo kung paano umiwas sa utang. Alam mo kung paano mag-budget. Pero hindi aligned ang identity mo sa taong may disiplina. Ito ang tinatawag na identity conflict. Gusto mong maging financially stable, pero gusto mo ring maramdaman na kasama ka. Gusto mong mag-ipon, pero ayaw mong ma-feel na deprived ka. Gusto mong umasenso, pero takot kang maiwan sa social circle mo. At dito pumapasok ang tahimik na pressure. Hindi ka gumagastos para sa item. Gumagastos ka para sa pakiramdam. Pakiramdam na hindi ka left out. Pakiramdam na hindi ka napag-iiwanan. Pakiramdam na may progreso ka. Ang problema, ang pakiramdam, panandalian lang. Pero ang epekto sa pera, pangmatagalan. Kapag bumili ka ng bagong gamit, hindi lang item ang binili mo. Binili mo ang validation. Binili mo ang temporary confidence. At minsan, binili mo ang identity. Gusto mong maramdaman na successful ka, kaya gumagastos ka na parang successful ka na. Pero ang tunay na successful, hindi kailangang ipakita agad. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang kumikita ng malaki pero wala pa ring ipon. Hindi dahil mababa ang sweldo, kundi dahil mataas ang lifestyle na kailangan nilang i-maintain. Lifestyle para sa sarili. Lifestyle para sa pamilya. Lifestyle para sa social media. Unti-unti, nagiging hostage ka ng image mo. Kailangan mong panindigan ang itsura ng buhay na pinakita mo. At kapag may pressure na panindigan ang image, hindi ka na malayang magtipid. Hindi ka na komportable mag-downsize. Hindi ka na komportable magsabi ng hindi muna. Kaya kahit alam mong kailangan mong mag-adjust, nahihirapan ka. Dahil hindi lang pera ang nakataya, identity ang nakataya. At ang identity, mas malakas kesa logic. Kapag hindi aligned ang identity mo sa taong disiplinado, lagi kang makakahanap ng dahilan para hindi maging disiplinado. Reward ko to. Okay lang minsan. May kikitain pa naman ako. Hindi mo sinisira ang future mo ng sabay-sabay. Sinisira mo siya pa isa-isa. Isang justification. Isang exception. Isang maliit na compromise. Hanggang sa maging normal ang pagiging inconsistent. At kapag naging normal ang inconsistency, mahirap nang bumalik sa discipline. Kaya kung gusto mong bumago ang financial life mo, hindi sapat ang bagong budgeting app. Hindi sapat ang bagong spreadsheet. Kailangan mong baguhin kung paano mo tinitignan ang sarili mo. Hindi ka taong hindi magaling sa pera. Hindi ka walang kontrol. Kung paulit-ulit mong sinasabi yan sa sarili mo, ginagawa mong totoo. Dahil ang identity ang nagdidikta ng behavior. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay spender, maghahanap ka ng dahilan para gumastos. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay disiplina, maghahanap ka ng paraan para umiwas. Hindi nagsisimula ang financial change sa pera. Nagsisimula ito sa kwento mo tungkol sa sarili mo. At kung hindi mo babaguhin ang kwento, uulit-ulitin mo lang ang parehong pattern. Sa part 3, pag-uusapan natin ang pinaka-practical na paraan para hindi ka umasa sa motivation. Dahil ang motivation, hindi pangmatagalan. At kung aasa ka lang doon, uulit lang ang cycle. Sa part 1, sinabi natin na pagod ang kalaban mo. Sa part 2,
Sinabi natin na identity conflict ang tahimik na pressure. Ngayon, pag-uusapan natin ang solusyon. At hindi ito motivation. Kasi ang motivation, pabago-bago. May araw na ganado ka, may araw na wala kang gana. Kung aasa ka sa motivation para maging disiplinado sa pera, laging may araw na matatalo ka. Kaya ang kailangan mo ay sistema. Hindi lakas ng loob, hindi willpower, sistema. Ano ang ibig sabihin ng sistema? Sistema ay paggawa ng desisyon bago ka pa mapagod. Halimbawa, kung alam mong sa gabi ka mahina, huwag mong iwanan ang sarili mo ng open access sa tukso. Tanggalin mo ang shopping apps. I-unlink mo ang card mo sa online stores. Gawing mahirap ang impulsive decision. Kapag kailangan mo pang tumayo, maghanap ng wallet at mag-type ng card number, mas mataas ang chance na umatras ka. Hindi dahil mas malakas ka, kundi dahil mas mahirap ang tukso. Pangalawa, automatic ang ipon. Huwag mong hintayin na may matira bago ka mag-save. Mag-set ka ng automatic transfer sa araw ng sweldo. Kahit maliit, basta automatic. Kapag automatic ang ipon, hindi mo na kailangang pag-isipan. At kapag hindi mo na kailangang pag-isipan, hindi ka na kailangang umasa sa self-control. Pangatlo, gumawa ng rules, hindi goals lang. Goal, mag-iipon ako. Rule, hindi ako bibili kapag wala sa listahan. Mas malakas ang rule kaysa goal. Kasi ang goal, pwedeng ipagpaliban. Ang rule, sinusunod. Kapag may malinaw kang rule, mas konti ang pagdedesisyon mo. At mas konti ang pagdedesisyon, mas konti ang decision fatigue. Pang-apat, i-limit ang exposure sa comparison. Kung palagi kang exposed sa lifestyle ng iba, natural lang natataas ang desire mo. Hindi ka mahina, normal yan. Pero kung alam mong nai-influence ka, kontrolin mo ang environment mo. Hindi lahat ng nakikita mo kailangan mong gayahin. Ang tahimik na pag-unlad, mas mabagal sa paningin ng iba, pero mas matatag. At panghuli, baguhin mo ang identity mo. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa maliit na consistent actions. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Isang maliit na panalo sa isang araw. Isang desisyon na mas maayos kaysa kahapon. Kapag inulit-ulit mo yon, unti-unting magbabago ang tingin mo sa sarili mo. At kapag nagbago ang identity mo, susunod ang behavior. Hindi ka yayaman sa isang malaking move. Yayaman ka sa paulit-ulit na tamang maliit na move. Kung pakiramdam mong mabagal ang progreso mo, baka hindi ka talo. Baka tahimik ka lang na nananalo. Ang tanong ngayon, handa ka bang gumawa ng sistema kahit walang nakatingin? Dahil ang totoong pagbabago sa pera, nagsisimula sa tahimik na disiplina.